May caller tayo na sa kabilang line, si Patrick ng Laguna. Patrick! Hello po. Ang hina, uy. Hello, hello. Brad, lakasan mo. Hello. May radyong bukas? Wala po. Ha? Wala po. Sigurado ka? Yes po. Uy. Wala po. Ilan taon ka na? 24? 24? Yes po. Anong ginagawa sa buhay? Kakarisay lang po. Kaka-resign? Yes po. Bakit naman? Problema po kasi. Ano nagbibip? Sorry? Ano po? Ano nagbibip? Hindi ko po alam po. Talaga? Okay. Meron bang cellphone dyan nakabukas? Naka-earphone ka ba? Naka-landline po. Oo. Okay. Kahit cellphone walang bukas? Wala po. Ref, may bukas na ref. Wala. Wala po. Kamusta? Okay lang po. Problema? Opo. Bala ko mandamay? Huwag na. Problema din ako yun. Raymond tuloy. Patrick, sino sa Raymond? Patrick. Patrick. Yes po. Ayan. Paps, lakasan mo naman. Hindi ka marami mo sa phone. Medyo kinakabahan lang po ako. Yan, ganyan. Malakasan. Okay na po. Opo. Sige. Anong balak mo ngayon after mag-resign? Di ko po alam kung paano mag-umpisa po eh. Ano bang dating work mo? Admin assistant po. Admin assistant. Kailan ka pa nag-resign? August 10. August 10? Opo. Talaga? Opo. Eh di 1 month ka na palang walang ano. Opo, 1 month na po. Gano'n ka katagal doon? Almost 2 months po. 2 months ka lang sa work mo? Opo. Bakit naman? Kasi po, daddy po, nagmamanage po ng family business. Anong business niyo? Rice farm. Pala yan. Sabagay. Pag ang mga bitawan mo ay mga rice farm, social pakinggan. Uy, dyan ako, dyan, kinabuhay ko yan na lumalaki ako, nakikiharvest ako ng palay. Mahirap din po. Oo, di ba? Pero, ngayon, di ba, may mga reaper na, di ba? Opo. Di ba? Oo. Pero dati, kumpay ang gamit sa amin. Kumpay na gawa sa Candon, Ilocos. Kaya may hiwa ko sa kamay, nakumpay ko eh. Nakagapas ng palay. Saan yung farm niyo, brother? Sa Laguna po. Sa Laguna. Saan? Sa may SLEX? Hindi po. Sa Bay po. After ng Las Bañas. Hindi yan Bay. Bay yan. Bay. Sorry. Ang arte nito. Actually po, Bay po siya. Di ba Bay yan, di ba? Hindi yan Bay. Ang Bay kala pakinggan pag Bay. Ano ka ba? Bay, di ba? Bay. Anyway, sila sa mga taga-Bay, Laguna, maligayang pakikinig po. Malapit lang ang Bay kung hindi traffic, pero bayan-bayan kasi yan, minsan traffic kada bayan. Tama po. Anyways, brother, what can I do for you? Papa Jack, may tatanong lang po ako. Scientific na yung mga alubera, gano'n? Hindi po. Kasi po, yung girlfriend ko po, bali, nahuli ko po siya. Ha? Pulis ka ba? Hindi po. Ay, sorry. Nahuli mo, gano'ng katagal na kayo niyan? Nung mahuli mo? Magti 3 years na po. Yan masakit, di ba? It's the trust, di ba? Yes po. The betrayal of trust na, It's not the act in itself, It's the betrayal of trust, di ba? Anyways, ano nahuli mo? 2 times ko po siya nahuli. Na? Una po, nung nag-work po ako, parang feeling ko may nagbago sa communication namin. Okay. Then, tinanong ko po siya kung bakit parang may iba, ganyan. Nakakatuwa naman, no? Ang lalaki kasi sensitive sa'yo, Minsan, we don't really care kung may nagbago, basta jowa ko yan. Apo. Diba? Pero the fact na, nararamdaman mo na bilang lalaki, ibig sabihin, malaki na yung nagbago. Nag-start po to, nung mga July, 2nd week of July. First, basta July po. Nagte-text po ako sa kanya, kasi dati, di ba, farm po ako. Gabi-gabi, tumatawag po ako sa kanya, tapos anytime, sinusundo ko siya from Manila para umuwi din dito sa Laguna. Okay. Then, after nung nag-work na sa Makati,
pinipilit ko pong magka-time pa rin po sa kanya, pero parang something wrong na parang busy na. Siya naman po yung busy. Okay. Yan, doon po. Tapos nung sabi niya na parang after niya out niya, hindi ko na siya matawagan, ganun. So, gumawa po ako ng paraan para nakita ko anong ginagawa niya pagkatapos ng work niya. So, after my work, nagpunta po ako doon sa work niya. Tinago ko yung kotse ko, tapos nagtago din ako sa malayo. Paano tinatago ang kotse? Pa? Paano tinatago ang kotse? Sorry, tinago ko po. Kung baka pinag mo sa malayo. Yes po. Ano bang kotse mo? Vios lang po. Doon ko nilalang ang Vios. Ako nga, Bitek. Leta. Bitik-leta. Bistek. Ang bagal ni Zap, oh. Grabe talaga to. Hindi mo... Yan ang pinakausong joke ngayon. Hindi ka nakarelate, Zap. Ano ba? Sige, dali. Po, bali yun nga. So, nahuli ko po na may kasabay na po siyang umuwi. Baka naman kasabay lang, Brad. Kasi alam mo sa office, hindi talaga maiiwasan yung magkasabay-sabay kayo. Opo. Diba? Opo. Bali yung... Maliban na lang kung may something ka nakita, magkasabay sila. Bali, natanong ko na po sa kanya yung... Kaya siya nagbago. Buti naman po, honest yung girlfriend ko na may nagbibigay sa kanya ng attention. Ayan, pak. Yun nga po. So, ang ginawa ko, hindi ko na po tinanong, gumawa na lang ako ng move. Lakasan mo na ko. Gumawa na lang ako ng move, dinobli ko pa yung effort ko. Nag-start po itong... Hindi, ganito na, i-validate natin. Kinuwento mo yan, meron kang issue dyan. Ano yung nakita mo nung nakita mo magkasabay sila? Baka wala ka naman nakita pero gusto mong issue yan. Let's be fair. Nakita ko po, kasi yung kasabay niya, yun na po yung parang... Ano nga yung nakita mo, Brad? Baka magkasabay lang. Magkasabay silang umuwi ng dorm, ng guy. Paano mo nasabi magkasabay sa sinundan mong dorm? Yung tiga doon po... Taga lang, ganda na. Ang nakita ko ba yung magkasabay na sila lumabas ng kumpanya? Yes po. Oh, ano masama nakita mo ron? Let's be fair. Yung guy po, pati siya, isang bahay lang po inuuwi nila. Okay, and wala kang idea na ganun yung nangyari? Wala po, basta pumunta lang po ako doon para makita po anong ginagawa. Pag sinabing isang bahay, are they living in together? Yes. Or are they living in the same complex or building or whatever? Same house po, bed space. Hiwala yung room ng girls and boys. Pero isang bubong lang po sila. I don't see anything wrong. Yes po. Kasi ganda na, magkatrabaho tayo, di ba? And nakatagpo ka ng titirhan malapit sa office, di ba? Just so happen na yung bed space, parehas tayo ng nahanap na bed space. Isn't it natural na sabay tayong uuwi? Is-address natin eh. Opo. Yung totoo lang. Pero yung guy, hindi po siya doon nag-work. Sinundo lang siya? Yes po. Pero malapit yung work nila? Opo, sobrang lapit po. Baka naman nakagawian naman, hindi kaya? Ako, benefit of the doubt. But anyways, if you caught something else, tell me. Sorry po? Sabi ko, ano pa yung ibang part ng kwento? Okay. Yan po, nahuli ko po siya. Na magkasabay sila. Okay. Kasi yung day na po yun, siya na po yung nagbibigay ng attention do sa girlfriend ko. Okay. Paano nagbibigay ng attention? In what sense? Ano yan? Pag dumadaan girlfriend mo, sabi siya, attention! Sa dorm na po sila. Oo. Gitara po sila. Dati naman po kasi... Sinabi ng girlfriend mo yan? Yes po. Dati naman po kasi nung okay pa kami, nung nasa Laguna po ako, tinatawagan ko siya. Excited siya. Nasa kwarto lang siya. Hindi siya alabas. At tawag ako habang kumakain siya. Ayun po, nung nag-work ako, parang wait lang, lalabas na ako, kakain lang kami. Kakain lang kami, magkikitara kami. Anong gagawin nyo? Finger niyo yung string. Ganon. Di ba? Ano mo ginagawa sa string? Pinifinger. Tapos? Yun po, after nung nahuli ko sila, nagtakita po ako sa kanya. Tinawag ko po siya. Tapos sabi ko doon sa guy, pre, usap tayo mamaya. Usap lang kami nito. Sabi ko, dumiretso na ako sa kotse. Yun, umiyak na ako doon. Papa Jack. Sino kausap mo? Yung girlfriend ko po. Akala ko yung lalaki. Hindi po.
girlfriend ko po. Tapos tinanong ko sa kanya, anong kasalanan ko sa'yo? Ginawa ko naman lahat. Sorry kung dati may kulang ako sa yung time. Pero parang hindi naman ito yung dahilan para gawin mo sa akin to. Okay. Then, nag-sorry po siya. Sabi niya po, mag-umpisa ulit po kami. After nun, okay, sige, basta kakausapin ko yung guy. Sabihin na po ulit kami nagpunta sa dorm. Kinausap ko po yung guy. Anong sabi mo sa guy? Kinausap ko po siya lalaki sa lalaki na sabi ko, bro, hindi na akong papaligoy-ligoy pa kasi kasama ka sa issue do sa kung anong meron kami. Sabi ko, parang niremind ko lang po yung mga limitations niya kasi may anak at asawa na rin po siya. Mali nga yan. Parang pinaalala ko po yung limitations niya kasi may boyfriend yung si ito. Sana ganyan-ganyan na lumayo-tayo ka kasi masakit sa pakiramdam ko, ganun po. Naging okay naman po kami after that po. Then, nung August 9, mansari po namin. Siyempre po, sinopress ko po ulit siya, yung monthly routine, 1 rose. Napansin ko po, nung binigay ko po yon, umiyak po siya. Yung alin? Umiyak po siya. Anong binigay mo? Yung rose po. Baka nang pinalo mo sa kanya kaya umiyak. Inabot mo na maayos. Opo, inabot mo kasi baka nang sinunganga mo sa kanya. Ako man, iiyak din ako noon. Matinik. Yes po. Umiyak siya kasi umiyak. Alam ko pong may problema niya sa kuya niya. Nag-away daw sila. Tinanong ko, bakit ka umiyak? Sabi, yun daw yung problema niya. So, parang hinayaan ko lang po. Kinonfort ko na lang din. Tapos, nagtaka po ako, nagmadali siyang umuwi. Okay. So, after namin mag-dinner, hinatid ko na po siya. Okay. Then, after nun, tuloy-tuloy pa rin po yung pagsisimula namin. Simula nung nahuli ko siya. Okay. But yung pinaka-big day po, kasi po, August 10, tenext ko po siya nung gabi. Sabi ko, tutulog na ako, di na makapag-reply sa'yo. Then, pagdating ng August 11, 2:30, ginising po ako ng sarili ko po. Ginising ka ng sarili mo? Ang nagpatulog sa'yo, sarili mo din. Parang papadyak na... Kumbaga nabalikwas ka. Opo, parang... Pinapatawa lang kita pa magalit ka. Di po. Oo. Parang na walang event, walang occasion na ginising ako ng kabang-kaba. Tapos? So, tinawagan ko yung girlfriend ko, pero hindi siya sumasagot 5 times. Kasi dati, 3 times lang sumasagot na siya. So, nagpanic na ako. Kinuha yung kotse ko. Pumunta po ako sa dorm niya. Tapos? Tapos, tinawagan ko ulit siya nung nasa labas ako. Hindi pa rin siya nasagot. Mga 20 missed call na po. Doon na po ako nagtataka. Tapos, nung hindi ko po matiis, pinasok ko po yung dorm niya. Tapos, nung pinunta ko po sa kwarto, wala po siya. Lalala. Tapos? Tapos, yun po, wala po siya sa kama niya. Bed space po yun eh. Nagpanik na po ako. Tinawagan ko po yung mami niya. Tinanong ko, tita, andyan po ba siya? Wala daw po. Tapos, inisip ko, baka umuwi po siya sa BF, Parañaque. So, tumawag din po ako doon sa mga tita niya. Wala rin po siya. Tapos, nagpanik na po ako. Lumabas po ulit akong bahay kasi alam ko pong mali po yung ginagawa kong pumapasok po ako doon eh. Kasi baka kuha na ka ng advance deposit. Hindi ka naman taga doon eh. Di ba? Bed space yan eh. Kuha na ka ng 2 months advance, 1 month deposit. Ako patay ka bigla. Pero nung, yun nga po na, alam ko pong wala po siya doon. Wala siyang pupuntahan. Naalala ko po yung guy. Yan. Baka may kutob ka. Yes po. Pak. Ano naalala nung pinasok, di ko po talaga sa ulo yung kwarto-kwarto doon eh. Nung unang pasok ko, parang nagdasal muna ako ulit bago pumasok ng bahay. Ano, wala kang abutang hubad? Kasi pag meron ka, demanda ka niyan. Opo, alam ko po. Nung unang pasok ko sa isang kwarto, wala po. Tapos nung pangalawang kwarto, nakita ko po siya. Lalala. Ano nakita mo? Katabi po nung guy, pati yung girlfriend ko. Ang ginagawa? Natutulog po. Kayakap? Yung braso lang po ng guy.
Basta magkatabi po eh. Ay. Nakadamit ba? Nakadamit po. Baka nag-sleepwalk. At nalusot na ibigay ko na, wala nalusot to. Mahirap na pangatiranan yan, di ba? Diyan, anong ginawa mo? Ginising ko po siya, tapos nagulat po siya. Tapos lumabas na po ako. Kahit sino magugulat, di ba? Ba't nandito ka eh? Hindi mo naman kwarto to ng boylet kong isa. Tapos? Yun po, tinawag ko po siya, sabi ko, tara na, umuwi na tayo. Nung hindi ko na kaya yung sakit, lumabas na po ako kusa. Tapos niyayakap niya po ako. Okay. Sabi ko, wag mong gawin sa akin yung ginagawa mo sa kanya. Tapos lumabas din po yung guy. So, kinausap po siya, bro, di ba nag-usap na tayo nung una, ganyan-ganyan. Na anong paliwanag nila sa inabot mo? Siyempre yung paliwanag yan, di pwedeng walay. Wala po sinabi po sa akin. Bakit? Ano raw yung bakit doon siya tutulog? Hindi ko po alam. Ay, alam naman natin, we can actually draw a conclusion. Diba? Maliwanag yan, let's call a spade a spade. Maliwanag kung anong ginagawa nila doon. Alam mo kung anong ginagawa nila doon? Alam mo kung ano? Apo. Tulog. Inabot mo nga eh. Ay nako. O tapos, how did the chaos ended? How did it end? Hinatid ko po siya sa bahay niya. Sa Laguna po. Okay. Then after nun, alam ng mami niya yung nangyari, pati kuya niya, nagsosorry po sa akin. Doon po ako, yun po yung dahilan bakit po ako nag-resign sa work ko kasi ang hirap po. Kaya ka nag-resign? Yes po. Okay. Now, what can I do for you? Are you still together? Yun nga po, Papa Jack eh, kasi tinanggap ko pa rin po siya after lahat po nung nangyari. Kasi po, Papa Jack, sa kanya lang umikot po yung mundo ko. Ngayon po na parang nagkabaliktad po kami na ako pa rin po yung sumusulit sa kanya. Nung medyo fresh pa po, sabi niya magpakasal na po kami. Sabi ko po naman, nag-promise ako sa mami mo na tatapusin mo na natin lahat. Yun po. Nung nag-decide naman po na mag-work po ulit ako dyan sa Manila, tapos po, sabi ko mag-term tayo. Kaso parang nagdadalang isip po siya. Ngayon po, parang ako naman po yung sumusulo sa kanya ngayon. Kasi nag-abroad po siya. Asan siya ngayon? Nasa Malaysia po. Okay. Alright. Question. And I want you to be honest with me. Right? Yes. Ano ang namagitan sa kanila ng lalaki? Ano ang naging paliwanag niya sa'yo? Because you will be crazy kapag hindi ka nagtanong. Opo, sabi niya po, kasi yung hinahanap sa akin, doon niya nakita. Hindi. Alright, that's the reason. Yes po. That's her justification. Pero ano ang namagitan sa kanila? That's the question. Kasi, nahuhuli ko din po siya sa Facebook. Ano ang namagitan sa kanila according sa sagot niya sa'yo? Wala pong sinabi kung anong relationship po nila. May nangyari ba sa kanila? Nag-sex ba sila? Para malinaw tayo dito. Umamin po siya sa akin. Ha? Umamin po siya sa akin. Na? May nangyari po. Okay. So ano sila? Hindi ko po alam eh. Alright, so gaano katagal na siyang nasa Malaysia? Noong September 8 po. Nung birthday ko umalis siya. Magkasunod lang pala tayo ng birthday. So kailan birthday mo? September? 9 po. Magkasunod nga 8 tsaka 9. Paano naman kung merong 8.5 sa pagitan ng dalawa? Ang hirap ko kausap, no? Minsan sarap ko baba ng telepono. Ang ganda na, Brad. So, she went to Malaysia at sinusuyo mo siya. Yung gusto ko po na kasi hindi ko siya kayang layuan kasi sinabi ko po, tanggap ko po siya. But ganda na, it does not matter kung tanggap mo siya o hindi. Maybe she does not need your forgiveness. As a matter of fact, maybe she does not need your second chance. Maybe she just wants out of your life. Ganito, honestly,
Ito, ano ko to, isa sa mga paniniwala ko to. And you don't have to share my beliefs, no? Okay lang po ako. Ang lalaki, pag nagloko, pwede nangati lang tayo eh. Mga kaibigan. I'm not saying na ganyan kami, but it's our nature. Pwede, I'm not saying, yun talaga yan. Pag babae kasi ang nagloko, there has to be a deeper meaning to it. Hindi mo pwede nangati lang sila. Meron silang dahilan. Di ba? And ikaw mismo, kausap kita, ikaw yung biktima dito ng panloloko niya, Brad. At some point, naiintindihan mo kung bakit niya ginawa. Although hindi magiging tama kahit kailan. Alright? Alright? And as a matter of fact, brother, sa pakiramdam ko, and reading between the lines and understanding your story, di ba, kung talagang she is sincere enough na humingi ng tawad dahil alam niya nasaktan ka niya, she wouldn't go anywhere. She wouldn't go anywhere. Pagbabayaran niya sa'yo, but what did she do? She chose to go somewhere else, Brad. Kasi po, honestly, brother, it only takes another guy. Mag-iwalay ka ng tuluyan yan. Hindi nga po, Papa, kasi yung kaysa umalis, kasi work-related po. Hello? Sige lang. Yun po, work-related po siya. So, parang isa sa dreams niya din. Sa airport po kasi siya nag-work eh. Yun po, isa sa dreams niya po, yung pumunta ng ibang bansa in 10 days lang. Kaso na-extend po sila ng 5 days. So, parang after, okay. Before Akala ko naman she'll be there for a couple of years. Hindi po, ano lang po, makapagkwento ka naman kasi, bro, akala ko man doon siya po, doon siya nga po kasi yung nagka-problema po kami, tapos aalis po siya in 10 to 15 days. So, nung bago po siya umalis, kasi gusto ko din mag-umpisa po kami after noon. Parang lahat po ng effort ko habang nag-resign na ako, parang tinulungan ko po siya mag-isang gamit, bumili. Brad, do not put it on her na nag-resign ka para sa kanya. Wala siyang kinalaman dyan. Yan nga po. Tumigil ka, kutusan kita dyan eh. Ayun po, Papa Jack. Yun nga po, ayun po, parang ako naman po yung parang nahihirapan sumuyo sa kanya. Bakit? Yun po, kasi po, hindi ko po alam kung ako pa rin ba talaga yung mahal niya. Kung mahal ka ng girl, you would know. Masabihin nila sa'yo. Especially, may nagawang kasalanan sa'yo yan. Clear yan, mga kaibigan, ha? Kung mahal ka ng girl, you will know. The fact that you are not sure, kasi maliwanag eh. Brad, she fell into another man's arms, made love with somebody else. And right now, you're running after her. Don't you think it's chaotic enough not to chase after her and allow yourself to start a brand new life without her? You want my advice? Yes, po. Let this one go. It's just too broken. Right now. I'm not saying forever, Ethan, but right now. Let this one go. Let this one go. Let this one go. Take your time. Allow her to find herself. Diba? Regroup, brother. Collect yourself and then... Because honestly, listen to your story. You've lost your identity. And the same thing happened to her. Ano ba yung linya dito na may sense? Hindi ako makapaniwalang magagawa mo sa akin to. Tama po. Tama? Tama po. She lost her identity. Why? Because her identity was to be a faithful girlfriend to you. Minsan nga po, Papa. I don't know how it went wrong. I do not know, Brad, kung anong dahilan niya. I'm just saying, whatever reasons meron siya, it will never justify the stupidity na ginawa niya. But honestly, brother, diba? Opo. The moment she allowed another guy to be in the picture, it's doomed. Minsan nga po, Papa Jack, inisip na lang din na biktima po siya. Nang? Kasi ano po siya. Kaliguban? Yung... Kasi ang tipo po niya kasi friendly po siya talaga. No, brother.
Kasi if I agree with you na pag friendly ka, you will end up sleeping with your neighbor. Ay pusa. Oo nga po. Ay po. Pero, naloko na, Brad. If I agree with you, alright? If I agree with you that being friendly, di ba, might end up, di ba, you sleeping with your neighbor, ay pusa, mag-rumentado na lang ako. Ayoko talaga niya. Let her go. Sometimes, ganito mga kaibigan, ano? Do you have an open mind tonight? Huh? Pa? Do you have an open mind right now? Yes po. Alright. Listen very carefully, Patrick. Okay. Sometimes, we try to hang on to something. Not because we have a real purpose. We are still hanging. We try to hang on to something because we can. But we don't have any more reasons why we do it. There are times we hold on to something not because we want to belong to that person, but only because we have something to hold on to. But honestly, if you try to ask yourself, what are you holding on to? Minsan hindi mo na alam kung anong pinanghahawakan mo. Kumakapit ka na lang kasi may pwede kang kapitan. But behind it, it does not give you any sense of purpose why you do it. You just do it. Well, to be fair with you, that's the characteristic of being in love. We don't need to find reasons. We don't need justifications, mga kaibigan. It's been a line, Patrick, linya ko to. Falling in love is like getting inside a car with no brakes going downhill. Diba? But you will take the ride. Ang totoong pag-ibig ay okay na, tsaka na ako mag-iisip kapag masakit na. For now, masaya. Yan ang totoong pag-ibig. When you've been there, you did your part. Actually, kudos to you, brother. Pinatawad mo siya. Not every guy in the world can forgive someone na nahuli mo ng mata sa mata. Nakahiga sa kama. That look, di ba? That scene, di ba? The looks on her face and that scene na inabot mo will be forever etched in your memory. Hindi mo tatanggal yan sa utak mo. It will always be there. You will have nightmares remembering yung nakita mo. Why? Dahil yun ang itsura after nila mag-sex. Or maybe before nila gawin. Congratulations, Brad. Diba? Congratulations dahil napatawad mo siya, nahuli mo siya. But honestly, brother, tanong mo sarili ko yan, Patrick, baka naman pinatawad mo lang siya because you want to feel good about yourself. Not because you deserve the forgiveness. At kahit pa mali ako sa sinabi ko sa iyo, Brad, falling in love, being in love, staying with someone is a cooperative effort. She is no longer cooperative. All the signs tonight are pointing to the different direction. You might as well follow the signs. If you love her, and I want you to listen very carefully, if you love her that much, you will allow her to redeem herself. It will not happen with you. If you love her, you will allow her to find her true identity. Why? She lost it being with you. If you love her, you will stay away from her. You know why? You know why? Because according to you and according to her, nagawa niyang manloko because of you. I do not even believe that dahil sa iyo yun. And if it's true, it's unfair sa iyo. But if she claims it's your fault,
or it's because of you, then you should not be in her life. Patrick, I do not know what kind of a boyfriend are you. I do not know if you are the nicest guy in the world and she got bored. I do not know if you are the most challenging boyfriend and she got tired of fixing your whatever it is, attitude. Hindi ko alam kung ano klase ka. But she gave you 3 years of her life. She gave you that. Until she realized maybe there's another dimension to this life than being with Patrick. Maybe there's more into this life than being her girlfriend. Than him calling me, di ba? 5 times a day. And if I miss one occasion, I will be tagged as an unpleasant girlfriend. Ganito na, Patrick. Nakinig ako sa kwento mo, ha? Mahirap sabihin sa'yo ito kasi siyempre unfair, pero sabihin ko na lang sa'yo. You called her 20 times. Tama? Yes, po. You called her 20 times. She didn't pick, di ba? She didn't get your call. Yes, po. And the next thing you did, you called her mom. Ay, yung nanay niya, her mom, tama? No, after po nung hindi niyo po tinagot yung 20 times, pumunta po ako sa kama niya, sa kwarto. Yeah. You went to her room, pinasok mo yung kwarto niya, di ba? Opo. And then you called her mom. Nung wala po siya, doon na po ako tumawag sa nanay niya. Kasi nagkataon lang kasi may nahuli ka eh. Diba? Kaya justifiable yung actions mo eh. Pero let's take it for granted wala kang nahuli. Okay. Wala kang nahuli at all. Maybe the reason why hindi yan sagot yung tawag mo because she was doing something necessary na hindi siya kailangan may istorbo. What would that make you as a boyfriend? Praning. Please don't get me wrong, brother, ha? Okay lang? Opo, kasi po... Hindi kasi cute sa lalaki yung ganong attitude, brother. Hindi, aminin ko pa, Jack, naging paraning po ko after nung first na huli ko po sa kanya. Pero nung... Okay na. I think, Brad, you cannot say na okay ka naman. Yes, kasi kung okay ka naman, she will not fall for someone else. Well, anyway, Brad, maybe I'm just trying to rub insult to injury here. Maybe I'm hurting you more than what you deserve from me. I'm sorry, I apologize for that. But you are the victim here. I should be hugging you now and telling you it will be okay. But do you think you can believe me when I tell you the right person for you is the person who can bring out the best in you and the worst in you? You believe me? And clearly, that does not apply to you and to her. Pwede na ako mag-ano na privilege speech sa Senado na. Medyo fluent ako, no? Pwede, no? Pwede mag-privilege speech, no? I move to vacate the parking space. Mga ganun lang mga ano ko, panukala ko. Please. Hindi lang kasi mapaniwala, Papa Jack. That's the point. Kasi, nung first 2 years, 2.5 okay kami. Hindi pa ako mapaniwala magagawa niya sa akin yun. Brad, maniwala ka na. Kasi, nagawa na niya.
lalo laking simbahan pa siya. Nagwakware pa siya doon. Ay, nako. Open po ako sa family niya. Pag sinusundo ko po, sundo ko po siya. Diretso po ako sa bahay niya. Doon ko nag-dinner as full family niya po. Yun po. At di po makapaniwala bakit nagawa. Kasi yun po yung advantage ng guy. Kasi iisa sila sa iuwian. Ako po, nasa Manila Brad! Whatever the circumstances behind it, diba? If your girlfriend was happy with what you had, it will never happen. Hindi ko siya kinakampihan. I'm helping you to understand that right now, your biggest task, alright, is not even to let her go. Well, that will be the end result. But your biggest task right now, brother, is to be in a relationship with yourself. I will now give you the chance to say sorry, thank you, and goodbye sa kanya. Let it go. But hindi ko alam paano mag-umpisa. Well, let's start by saying sorry to everything you've done wrong sa kanya. Kung meron ka maaalala, maliliit man o malaking bagay na maaalala mo, mag-sorry ka na and say thank you for everything that she thought, di ba? She taught you, and that for the memories that you guys shared together that you're gonna carry on with as you go on in life, and say goodbye. Sorry, thank you, and goodbye. Go ahead. All right, thank you. Sorry sa mga time na pagkukulang ko sa'yo. Yung telepono mo, Brad, bakit nagaganyan? Hindi ko po alam. Yan. Alright. It's better now. Go ahead. What's her first name? Just the first name. Maiko. Alright, go ahead. Maiko, sorry kung may mga pagkukulang ako sa'yo sa mga oras. Naging malayo ako sa'yo, pero pinilit ko naman yung mga effort ko sa'yo. Pinilit ko maging okay tayo. Thank you kasi lahat ng problema ko sa'yo ko na sinasabi. Tutulungan mo ako. Thank you sa mga memories natin. Namimiss ko yung ulitan natin sa biyahe.
Tandaan niyo mga kaibigan, pain makes us human. If you lose the ability to feel pain, mga kaibigan, anong pain? Feel pain, baliktad. Ganda ng bitawan ko nagkamali pa If you lose the ability to feel pain, alright, it means you are no longer functioning like a real human being. Ipatrending nyo ako yan. Feel pain. Maganda Maganda yung bitawan niya, nagkamali. Maganda ng moment, drama Sorry naman, pinatawa lang kita. So, sinadya ko yun Echos. Kasi dapat perfect ako Sige na. Go ahead. Okay na po yung Papa Jack. No, say thank you to her sa lahat na maaalala mong pinagsamahan. Yung alam mong you are gonna carry on with as you go on in life. Thank you kasi bigay motivation kita sa lahat ng ginagawa ko sa buhay ko. Thank you, Papa Jack, na yung time kasi gumuho sa akin Thank you kasi binangon mo din ako sa mga problema ko dati. Thank you na naging partner kita sa buhay ko. Yun lang, Papa Jack. Sorry, because none of what I can tell you tonight will make any difference to you right now. None of what I can tell you tonight can lessen the pain that you're feeling right now. If there's anything I did for you is to at least remind you of the proper direction that you're supposed to take on right now from a point of view of a friend. That's it. I am not saying that saying goodbye to her will be the best thing to do, diba? But I think right now it's the best thing for her. Tama. It's the best. It's the best thing for her. You will be fine. You will be fine. You will be okay. All that do not kill you will only make you stronger. Hindi nga din po alam ng mga family ko pala to. Ha? Hindi rin po pala alam ng Stop family. it. Sorry. Stop it. Stop being a baby, brother. Kasi, you do not need to tell the world that you're in pain. You have the capacity to deal with it. Napre-pressure lang din kasi ako kapag kinakamusta nila sa akin siya. Tell them! Tell them! We are no longer together. Huwag lang siraan yung tao. Yun nga, ayoko po siyang siraan kaya hindi ko sinasabi. But, you can just say, we are no longer together, period. I hope you learned something from this. Salamat sa pagtawag, Brad. Thank you po. God bless you and get well soon. Thank you. You are sick right now. Alright? Thank you for calling the show. Bye-bye.